Dominant Protector. Credit to the author. 2,631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Joanne pinanatili ang kanyang ulo at walang sinabi hanggang sa umalis sina Terence at Francine. She glared at Wilfred. Look at you. Sinabi ko sa iyong pumunta ka sa kakahuyan, pero pinilit mo na ayos lang dito at walang dumadaan sa gabi. Sa huli, may nakakita sa iyo, tama. Ito. Boss ko si Terence, okay lang ba kung makita niya tayo? Nakangiting paliwanag ni Wilfred. Bahagyang sumimangot si Joanne at hindi na nagsalita pa, ngunit bakas ng panghihinayang ang sumilay sa kanyang mga mata. Tara na. Pupunta tayo sa kagubatan. Hinaila siya ni Wilfred sa kakahuyan, ngunit umiling siya. Kalimutan mo na, pagod na ako. Bumalik na tayo sa dormitoryo at magpahinga ng maaga. Pagod niyang sabi ni Joanne. Sige, balik na tayo. Si Wilfred ay napakamasunurin sa Joanne at sinundan siya sa dormitoryo ng paaralan. Umuwi si Terence pagkatapos ihatid si Francine. Ang Miss at Yasi ay natutulog na, at si Melissa ay natulog ng mas maaga. Dahil sa sitwasyon ni Melissa, naghinala si Terence, parang mas gusto niyang matulog na para bang kulang siya sa tulog. Si Yasi at ang iba ay karaniwang natutulog ng bandang alas 10 at nagising ng alas 6 kinabukasan, ngunit karaniwang naghahaponan si Melissa at natutulog ng alas 7 o alas 8, natutulog sa hapon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Terence ng ganito, ngunit ang mga resulta ay nagpakita na si Melissa ay masyadong mahina. Ang gamot na ginawa niya para sa kanya ay nakatulong sa mga sintomas, ngunit tila wala itong gaanong epekto. Umiling si Terence, naligo at pumasok sa kwarto. Mahimbing na ang tulog ni Melissa kaya hindi na niya ito inistorbo. Dumiretso siya sa kama at humiga sa tabi niya, niyakap siya mula sa likod. Tila naramdaman ni Melissa ang presensya ni Terence sa kanyang pagtulog, inilipat niya ang kanyang katawan ng bahagya, at sumiksik sa mga braso ni Terence. Mabuti kung hindi siya kikilos, ngunit ang kamay ni Terence ay hindi maiwasang dumampi sa kanyang malambot na dibdib. Gusto ni Terence na gawin ang lahat, ngunit hindi siya ang uri ng tao na gagawin iyon. Inilipat niya ang kanyang kamay sa espasyo ni Jade. Phew! Nakahinga ng maluwag si Terence at nagpatuloy sa pagsasanay. Ang pakikipaglaban sa maliit ngayon, sa bingit ng kamatayan, ay nagbigay kay Terence ng epipanya. Matagal na siyang wala sa Earth Class Mid-Phase Peak, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang simula ng isang pambihirang tagumpay. Ngunit hindi ito masyadong mahaba, at hindi nakalusot si Terence sa laban, buti na lang at hindi niya ito ginawa, o huli na para iligtas si Jenny. Kahit na pumasok siya sa Sky Class, pagsisisihan niya ito. Kaya't hindi nagsisisi si Terence na hindi makalusot sa labanang ito, nakahanap na siya ng pagkakataong makalusot, at sandali na lamang. Sa isa pang angkop na pagkakataon, magagawa niyang makapasok sa Earth Class Late Phase. Earth Class Mid-Phase Peak o Late Phase, walang pakialam si Terence. Sa ngayon, maaari niyang patayin ang isang Sky Class Early Phase gamit ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan. Kahit na siya ay isang Earth Class Late Phase, maaari lang niyang patayin ang isang Sky Class Mid-Phase sa isang iglap. Walang gaanong kahulugan iyon. Ang gustong gawin ngayon ni Terence ay maghintay hanggang sa makumplito niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa ganoong paraan, hindi lamang siya makakagawa ng espasyo sa Jade, ngunit mabubuksan din niya ang batong pinto ng kuweba. Talagang inaabangan ni Terence ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mukhang isang hakbang na lang bago matapos, ngunit pagkatapos ng mga araw ng pagsusumikap, hindi pa rin maabot ni Terence ang rurok na iyon. Naunawaan nito si Terence na ang distansya ay tila maliit, ngunit hindi. Tulad ng kung paano naramdaman ni Terence ang pagkakataong makapasok sa Earth Class Late Phase, ngunit hindi ito naramdaman ng sining ng kanyang practitioner. Dahil dito ay naging walang magawa si Terence, ngunit alam niyang hindi niya ito madaliin. Elder George, kumusta ang moldite na iyon? Lumingon si Terence kay Elder George. Karaniwang hindi pinapansin ni Terence kung ano ang nangyayari sa Jade Space sa maghapon, ngunit ginawa ni Elder George. Di ba? Nandyan pa. Hindi pa natitinag simula nung pumasok tayo. Sabi ni Elder George. Oh. Tumango si Terence.
Nakatulog ang bagay na ito pagkatapos pumasok at hindi niya ito magising. Hindi rin ito nakagambala sa paglilinang ni Terence. Kung ayaw niya itong gisingin ay maaari na lang niyang huwag pansinin. Dahil hindi ito gumagalaw, hindi na ito inabala ni Terence. Ang bagay ay, walang saysay na hilingin itong umalis, at hindi rin siya makausap dito. Hinayaan niya lang itong tumira dito sa ngayon. Si Francine naman ay sinalubong ng mga nakangiting titig ni na Boss Bale at Madam Bale pagkapasok niya sa villa. Namula si Francine. Kami. Nabangga namin si Wilfred, at naantala kami. Haha, hindi kami nagtanong. Bakit mo tinatanong? I'm happy that you can spend more time with Terence, natatawang sabi ni Boss Bale, wag mong gawing excuse ang brat na iyon. Anong ginagawa niya dito sa kalagitnaan ng gabi? Ako. Nakita ko talaga si Wilfred. Walang magawang sabi ni Francine, siya at. Sige. Huwag na natin pag-usapan yan. Ikinaway ni Boss Bale ang kanyang kamay, halatang hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga bagay na ito. Ipinadala na ni Jenny ang mga personal na tala ng ninuno na si Zhang Lijiu, maaari mong tingnan mamaya. Okay. Tumango si Francine, sumalungat. Dapat ba niyang sabihin kay Boss Bale na nakalusot siya sa Mystic Early Phase? Ayaw niyang itago ito sa kanya, ngunit ito ba ay maituturing na lihim ni Terence? Hindi sinabi ni Terence kung maaari niyang sabihin kay Boss Bale, kaya kailangan niya itong pigilan sa ngayon. Makakahanap siya ng dahilan sa ibang pagkakataon para sabihin na nakalusot siya, at hihilingin niya kay Terence ang kumpirmasyon. Sa pag-iisip na iyon, si Francine ay mabilis na bumalik sa kanyang silid upang tingnan ang mga personal na tala ni Zhang Lijiu, habang sina Boss Bale at Madam Bale ay umakyat sa itaas upang magpahinga, na nakangiti. Lumipas ang gabi ng walang pangyayari, at maagang nagising si Terence kinaumagahan. Naghanda siya ng almusal at pumunta sa villa ni Jenny. Hindi niya inaasahan na ganoon din kaga ang paggising ni Jenny. Nang dumating si Terence, nakaupo siya sa sala at kinakalikot ang kanyang tablet, at parang binawi na niya ito sa kinaroroonan ni Melissa. Buti na lang, ibinagsak ni Jenny ang tablet sa sahig kung kinuha ito ng Little 11, nalantad na sana ang sekreto. 2,632. Magandang umaga, Jenny. Kumusta ang tulog mo kagabi? Nagkaroon ka ba ng mga bangungot? Tanong ni Terence. Hindi, nanaginip ako na nakikipaglaban ako sa mga halimaw kay Terence bro kagabi, nakatulog ako ng mahimbing. Mukhang hindi apektado si Jenny sa insidente kahapon. Jenny, ilipat ang lahat ng impormasyon sa cloud drive at magtakda ng password. Kahit na nanakaw ang tablet, hindi ito magiging problema. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pag-crack nila ng password. Maaaring tanggalin ito ni Jenny sa ibang mga kliyente anumang oras. Oh! Hindi talaga maintindihan ni Terence, ngunit tumango siya at nakahinga ng maluwag. Nag-aalala siya sa mood ni Jenny, pero parang hindi siya naapektuhan, handa na ang almusal. Tere na at sabay na tayong kumain. Sige. Tumango si Jenny at pinuntahan ang kanyang kapatid para sabay silang mag-almusal. Sa araw na ito, 3 bagay ang nangyari sa paaralan. Ang unang bagay ay ang paaralan ay magdaraos ng isang charity night party. Ito ay isang kaganapan na ginaganap bawat taon. Ang paaralan ay mulat na nilinang ang pagmamahal ng mga mag-aaral. Sa auction ng night party, isusubasta ang ilang item. Ang mga bagay na ito ay donasyon ng mga estudyante at ilang sikat na tao. Gayunpaman, ang mga kikitain ng auction ay ibibigay ayon sa sitwasyon, tulad ng mga malalayong lugar sa kabundukan, welfare institute, orphanages, at iba pa. Ang paaralan ay random na nagpasya kung kanino magdo-donate, ngunit ang unang naisip ni Terence pagkatapos marinig ang balita ay ang ampunan ni Akira. Sa auction ng paaralan, bagamat mga estudyante ang pangunahing grupo, hindi nagkukulang ang mga matagumpay na nagtapos at mga kilalang tao. Bagamat hindi marami sa kanila, ang halaga ng mga donasyong ibinigay nila ay higit pa sa mga estudyante. Lalo na sa isang lungsod sa probinsya tulad ng Stonegate, ang mga kilalang tao ay karaniwang nag-donate ng hindi bababa sa 1,000,000, kaya ang kabuoang halaga na nalikom para sa bawat charity night ay medyo malaki. Si Boss Bale ang tanging opsyon ni Terence para sa ganitong uri ng bagay, at sa kanyang espesyal na katayuan sa paaralan, naisip ni Terence na makakapagbigay siya ng magandang salita para sa kanya.
Gaya ng inaasahan, pumayag kaagad si Boss Bale pagkatapos matanggap ang tawag ni Terence. Sige, alam ko ang tungkol dito. Imumungkahi ko ito sa paaralan. Hindi ito malaking problema. Hindi ko maibibigay ang perang ito sa iyo ng personal, ngunit mainam na ibigay ito sa orphanage. Pagkatapos ng lahat, ang perang ito ay sinadya upang ibigay sa mga taong nangangailangan nito. Salamat, Mr. Bale. Pagkatapos ng insidente kahapon, mas naging malapit ang relasyon ni Terence kay Boss Bale. Dahil pumayag si Boss Bale na tumulong, hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Hindi ito malaking bagay, hindi ito malaking bagay. Tumawa si Elder Bale at walang pakialam na sinabi. Ang pangalawang bagay ay ang floating cloud bar ni Irving. Nagbukas ito malapit sa paaralan, at nakita ni Sue George nang ang ilang estudyante na mamimigay ng mga flyer. Nakatanggap din si Terence ng isa. Hindi inaasahan ni Terence na gagawin ito ni Irving. Ang lalaki ay talagang sinusubukang mapalapit sa kanya. Hindi ka ba natatakot na mabugbog? Ang pangatlong bagay ay bumalik na si Leandro, ngunit sa pagkakataong ito, nanatiling low profile. Hindi niya hinamon ang sino man sa mataas na profile na paraan, ni direktang hinamon si Terence. Sa halip, pumunta siya para magparehistro kay Stanley at pumasok sa klase gaya ng dati. Alam ito ni Terence, ngunit walang nagawa ang dalawa. Natural, hindi siya magdudulot ng gulo para sa kanila, at nasiyahan siya sa kapayapaan at katahimikan. Pagkatapos ng unang klase, tinawagan ni Terence si Akira, nagpaplanong tanungin siya tungkol sa orphanage. Si Akira ay sumasakit ang ulo kamakailan. May kasabihan na ang mga tao ay takot maging sikat at ang mga baboy ay takot sa pagiging mataba. Ngayong sikat na ang orphanage at maganda at praktikal na ang pagkakagawa ng bagong bakuran, dumami ng husto ang mga ulila. Lalo na ang mga ulilang may sakit, ipinadala sila sa orphanage ni Akira mula sa buong bansa. Sa katunayan, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ang ilang mga mahihirap ay nagsilang ng mga bata, ngunit ang kanilang mga anak ay may sakit at walang pera upang gamutin sila. Kaya lang nilang iwanan ang kanilang mga anak sa ospital ng walang puso. Hindi masisisi ang mga magulang na ito sa pagiging malupit. Wala talagang ibang paraan. Sa kanilang palagay, kung kinuha ng isang mabait na tao o isang ampunan ng bata, marahil ay mabubuhay pa ang bata. Gayunpaman, kung hindi sila magamot at maiuwi ang bata, ito ay isang dead end. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao ang magpapatibay ng gayong may sakit na mga ulila. Kahit na ang mga mag-asawang baog na iyon ay nag-ampon ng mga anak, sila ay magpapatibay ng malusog. Sino ang magpapatibay ng mga may sakit na sanggol? Bilang resulta, ang buwanang gastos sa pagpapagamot ay naging pangalawang pinakamalaking gastos pagkatapos ng pagpapatayo at pagkain ng ampunan, at tumataas pa rin ito araw-araw. Ang mga may sakit na inabando ng mga sanggol ay ipinadala dito, at hindi mo kayang iwan sila ng basta-basta, di ba? Hindi siya magiging Akira kung ganoon siya kalupit. Kaya naman, handa si Akira na ibaba ang pamantayan ng pagkain para sa mga bata at mag-ipon ng pera para sa mga bayarin sa pagpapagamot sa mga bata. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Akira na maghanap ng angkop na misyon para sa sekta ng magnanakaw. Pinag-isipan niya ito ngunit wala siyang mahanap na angkop. Ang mga misyon na may maraming pera ay maaaring masyadong mapanganib o masyadong hindi makatotohanan upang tapusin. Ang mga simple ay masyadong mura at masyadong nasayang ang oras. Hindi alam ni Akira kung alin ang pipiliin. Dumating ang tawag ni Terence. Naiinis na si Akira at ayaw pang sagutin nang makita niyang tumatawag ang kanyang admirer, ngunit si Terence ang kanyang tagapagligtas kung tutuusin. Hindi naman maganda kung hindi siya sundo kaya no choice siya kundi kunin, hello. Terence, hinahanap mo ako. Naku, tanong ko lang. Kamusta ang orphanage kamakailan? May sapat ka bang pondo? Narinig ni Terence ang tono ni Akira at sumimangot. Ano ang mali sa Akira na ito? Kumain ba siya ng pulbere? Bakit ganito ang pakikitungo niya sa kanya noong mga huling beses niya itong nakita? It's all right. You don't have to worry about the funding, ako na mismo ang mag-aayos. Handa akong tumanggap ng misyon mula sa sektang magnanakaw. Mahirap, ngunit kung gagawin ko ito ng maayos, malamang na 10 milyon ang makukuha ko. Malamig na sabi ni Akira.
Tatanggap ka ba ng panibagong misyon mula sa Steel Sect? Sasabihin pa lang ni Terence na hindi niya natutunan ang kanyang leksyon mula sa pagsalakay sa libingan. Ngunit muli, ang kanyang pagkakakilanlan ay si Terence, hindi ang lalaking magnanakaw. Paano niya malalaman ang tungkol sa mga bagay-bagay? Sinabi lang sa kanya ni Akira ang tungkol sa misyon, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang mga detalye. Mabilis na binago ni Terence ang kanyang mga salita, ang lahat ng mga misyon doon ay napakahirap, tama. Mahihirapan akong tapusin ito. Kung pupunta ka, natatakot ako na ikaw ay dehado. Kailangan ko ba ang iyong pag-aalala? Hindi alam ni Akira kung bakit, ngunit sa tuwing nagpapakita ng pag-aalala si Terence para sa kanya, hindi siya magiging masaya. 2633. Naramdaman niyang hinahabol siya ni Terence, kaya sinubukan niyang lumayo sa kanya. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko tinanggap ang misyon? Ang ampunan ay tumatanggap ng mga may sakit at inabando ng mga sanggol mula sa iba't ibang panig ng bansa araw-araw. Ang mga gastos sa pagpapagamot ng mga inabando ng mga sanggol na ito lamang ay isang malaking gastos. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko tinanggap ang misyon? Ganun ba? Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito kalaki ang orphanage, ngunit nagdulot din iyon ng problema. Ayaw niyang masyadong pagod si Akira, kaya sinabi niya, hindi mo kailangang maging masyadong mahirap sa iyong sarili. Tutulungan kitang makaisip ng paraan. Maliban sa investment ni Fatty Boy, nag-iisip ako ng mga paraan para matulungan ka. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng charity party ang ating paaralan, at magkakaroon ng auction para makalakom ng pondo. Sinabi ko na sa aking guro na ang lahat ng malilikom na pondo sa panahong ito ay ibibigay sa inyong ampunan. Ha! I-donate mo sa akin. Natigilan sandali si Akira, pagkatapos ay tuwang-tuwa. Ngunit pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Masyadong matulungin si Terence sa kanya. Hindi naniniwala si Akira na tinutulungan lang ni Terence ang orphanage. Kahit na siya ay isang mabuting tao, hindi na kailangang gawin ito, hindi ba? Tanging ang mga tulad ni Akira, na bahagi ng staff sa orphanage, ang gagawa niyan, di ba? Sa katunayan, si Terence ay hindi ganoon kasimple. Ginawa niya ito dahil sa kanyang ibang pagkakakilanlan bilang lalaking magnanakaw, ngunit hindi alam ni Akira ang tungkol dito. Oo, dapat medyo malaki ang malilikom na pera sa panahong ito. Ayon sa aking guro, bawat taon, ang charity party ay maaaring makalakom ng hindi bababa sa 10 milyon at hanggang sa 100 milyon. Kaya, kalimutan na natin ang gawain ng sekta ng magnanakaw. Ilang taon ka na? Tanong ni Terence. Sa edad na ito, dapat mong mas i-enjoy ang buhay at gumawa ng mga bagay na angkop para sa mga batang babae na kaedad mo. Ano ang dapat gawin ng isang babaeng kasing edad ko? Natarante si Akira, hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin sa ganitong edad. Simula nang lumaki siya, tumatakbo na siya para maghanap buhay sa orphanage, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Halimbawa, pamimili, pagpapafacial, pagbili ng ilang magagandang damit, at iba pa. Inisip ito ni Terence at sinabi sa kanya kung ano ang ginawa ng Miss at Yasi. Natahimik si Akira, sa tingin mo ba ako ay isang patas, mayaman, at magandang babae? Saan ako nakakuha ng pera? Ibibigay ko ito sa iyo. Sabi ni Terence. Palam. Sa sobrang galit ni Akira ay muntik na niyang ihagis ang telepono. Kung hindi lang kailangan niyang bumili ng bago, itinapon na niya ito. Pero galit pa rin niyang ibinaba ang telepono. Ang buntot ng fox ay nahayag na sa wakas, tama ba? Binibigyan mo ako ng pera. Gusto mo mamili ako at bumili ng damit. Hindi ba ito ay katulad ng pagbibigay sa akin? Sa wakas nalaman ko na rin ang iyong mga iniisip. Interesado ka talaga sa akin. Ngunit, ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Kung talagang interesado si Terence sa kanya, maaari ba niya itong tanggihan? Paano kung huminto siya sa paglikom ng pera para sa ampunan kung tinanggihan siya nito? Pero, hindi niya kayang pabayaan ang lalaking magnanakaw. Kung hindi niya nakilala ang lalaking magnanakaw, hindi siya magiging kalaban ni Terence. Hindi naging madali ang humanap ng taong makakapagbayad ng mga gastusin sa orphanage, at hindi masamang ideya ang pagiging mistress niya. Para sa mga bata, ayos lang.
Kaya niyang tiisin. Ngunit ngayon, may ibang nasa puso si Akira, kaya hindi maiwasang magbago ang kanyang iniisip. Siya ay labis na naiinis sa mga intensyon ni Terence. Nakakainis naman, ano ang dapat nating gawin? Nanlumo muli si Akira. Hindi niya maaaring tanggihan ang tukso ng pera ni Terence, ngunit ayaw niyang may mangyari sa pagitan nila. Kahit anong tingin niya kay Terence, hindi siya mukhang tanga na walang gustong kapalit, kaya alam ni Akira na kapag mas marami siyang utang sa kanya, mas maraming problema ang makukuha niya. Siya ay nasa malaking problema. Sigh, whatever, guguluhin ko na lang muna ito. Hindi pa ako nakasagot ng direkta kay Terence, kaya bagay sa kanya kung handa siyang ibigay sa akin ang pera. Kung talagang linawin niya, tatanggihan ko na lang siya. Hindi naman niya basta-basta mabawi ang pera, diba? Ang lalaking magnanakaw pa rin ang pinakamagaling na nagbibigay sa kanya ng napakaraming pera at magagandang bagay nang hindi humihingi ng anumang kapalit, mas mahusay kaysa kay Terence. Kung alam ni Terence ang iniisip ni Akira, malamang na depressed siya. Magkano ang ibinigay sa kanya ng lalaking magnanakaw? Ang kanyang pagkakakilanlan bilang Terence ay nagbigay sa kanya ng higit sa 10 beses ng ibinigay sa kanya ng lalaking magnanakaw. Ngunit sa sandaling ito, si Terence ay tumingin sa telepono sa kanyang kamay, nalilito. Ano ang mali kay Akira? Magbaba lang at magpaalam. At parang medyo naguguluhan siya. Hinayaan na lang niya itong mag-shopping, kailangan ba nitong pumunta ng ganito kalayo? Hindi kaya, nagkaroon siya ng shopping rejection syndrome. Umiling si Terence, ngunit hindi na muling tinawag si Akira. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng kailangan niyang sabihin sa kanya. Kapag handa na ang pera para sa auction, maaari na lang niyang i-donate ito sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, inayos ni Boss Bale ang usapin, ginamit niya ang donasyon sa orphanage sa Starfield, at inihayag ang mga detalye ng charity party sa harap ng klase. Ngayong Biyernes ng gabi, magkakaroon ng taunang charity party ang ating paaralan. Sabi ni Boss Bale, sa tingin ko marami ng estudyante ang nakakita ng balitang ito sa BBS forum ng universidad. Susuriin ko ulit ang mga detalye. Ang charity party ay hahatiin sa 2 segment. Ang unang segment ay ang auction. The so-called auction is when everyone donates some items to be auctioned and put them up for auction. The specific type of auction item is not limited. Anything is fine, but it must be something that is presentable. Kung hindi, baka hindi ito makapasa sa pagsusuri. Ito ay isang voluntaryong donasyon. Walang mga espesyal na kinakailangan. Ang mga taong kalahok sa auction ay mga mag-aaral na tulad namin, pati na rin ang ilang mga dating estudyante, guro, at mga pampublikong figure. Lahat ay handang magbid, at ang mga nalikom ay ibibigay sa ampunan ng Starfield. Ang pangalawang segment ay isang voluntaryong bahagi ng donasyon. Walang limitasyon sa dami ng mga donasyon. Maaaring higit pa o mas kaunti. Tungkol sa ikatlong segment, ito ay isang masquerade party. Gayunpaman, ang mga kondisyon para sa paglahok ay limitado. Tanging ang mga nag-donate ng isang item sa auction at matagumpay na nakipag-trade para dito, o ang mga matagumpay na nanalo sa item sa auction, ang maaaring sumali. Siyempre, voluntary din to. Ang mga nakakatugon sa mga kondisyon ay maaari ding sumali o hindi. Gayunpaman, ang kaganapang ito ay naging tradisyon ng ating paaralan. Sa The Masquerade, mahuhulaan ng lahat ang pagkakakilanlan ng iba. Kung tama ang hula nila, maaari nilang hilingin sa kinikilalang partido na ay pangako sa kabilang partido ang isang bagay. 2,634. Pero dapat within the other party ability and not in violation of moral laws. Kung malabo at hindi willing ang tao na i-execute, pwede rin silang magsampa ng complaint sa school o sa akin. Bahala na ang school o ako kung katanggap-tanggap ba ang bagay na ito o hindi. Gayunpaman, kung ikaw ay mali, ito ay kabaligtaran. Ang partido na mali ay kailangang sumang-ayon sa isang kondisyon ng partido na hinuhulaan. Ang kondisyon ay magiging katulad ng dati, at ito ay nasa saklaw ng kanilang kakayahan. Kaya't ang mga gustong gumawa ng mga ligaw na hula ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakataon.
Tuwang-tuwa ang lahat ng estudyante sa classroom nang mabalitaan nila ang tungkol sa masquerade party. First time nilang dumalo sa naturang event. Nakita na nila ang kaganapang ito sa BBS forum ng paaralan noon at nakita nilang napaka-interesante. Kakaiba rin ang mga ipinagagawa sa kanila, tulad ng pagsasayaw sa karinderya, pagkain ng instant noodles sa inidoro, at iba pa. Siyempre, may mga taong nagdelusyon din. Gumawa sila ng isang kahilingan na itulak pababa ang Diyosa ng kanilang mga pangarap, ngunit sila ay tiyak na tinanggihan. Kahit magreklamo sila sa paaralan, hindi sila susuportahan. Gayunpaman, ang kondisyon para makilahok ay medyo masakit sa ulo. Kinailangan nilang mag-abuloy ng isang bagay at matagumpay na ipagpalit ito o bumili ng item sa auction. Sa kabutihang palad, si Boss Bale ay isang medikal na estudyante at hindi mahirap. Hindi naging mahirap para sa kanya na kumuha ng ilang item sa auction o magbid para sa isang item sa auction. Sa kabilang banda, hindi siya makasali kahit diretsyong mag-donate na medyo nag-conflict. Kung hindi, maaari lang siyang mag-donate ng $100 o $200 at makakadalo pa rin sa The Masquerade. Sa katunayan, ang direktang bahagi ng donasyon na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral na gustong ipakita ang kanilang pagmamahal ngunit hindi mayaman. Hindi naging problema ang $1 o $2. Bagamat hindi sila nakadalo sa The Masquerade, mabait pa rin itong kilos. May mga entrepreneur din na ayaw na mahirapan ang sarili. Hindi sila sumali sa auction at direktang nag-donate ng daan-daang libo o kahit milyon-milyon para lang makatipid ng oras. Kung tutuusin, mahalaga ang kanilang oras at wala silang oras na dumalo sa isang masquerade party. Pagkatapos ng klase sa tanghali, nagsimulang maging abala ang lahat sa charity party. Gayunpaman, tama si Pancho ay labis na nalulumbay. Nakatanggap na siya ng balita tungkol sa Sky Elixir sect mula sa Old Manyo, ngunit wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol sa Elixir refinement mula kay Jenny. Sa proteksyon ni Boss Bale, hindi makagambala ang mga tagalabas. Kaya, ang mabigat na pasanin ng pakikipagpalitan ng impormasyon kay Jenny ay nahulog muli sa iyo Pancho. Paano niya ito mababago? Hindi mo ito maaga sa akin, at ngayon gusto mong ipagpalit ko ito. Paano kung pinaghihinalaan ako ni Jenny at Terence at patayin ako? Gayunpaman, dahil ito ay isang misyon mula sa kanyang lolo, hindi ito maaaring tanggihan ng right coiling tiger. Maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya alam na ninakawan si Jenny noon. Ang lugar na iyon, 5 elemento sekta. Tumingin si Patriarch Albert kay Little 1 at Little 11 at sumimangot. Little 11, sigurado ka bang patay na si Jenny Jing? Oo, Master. Ang Little 11 ay palaging tinatawag na Albert Master sa harap ng mga tagalabas. Iilan lang ang nakakaalam na siya ay anak ni Albert. Nasira ko na ang lahat ng meridian sa katawan ni Jenny. Sumabog na ang kanyang dibdib at matris. Kung hindi dahil sa maliit na reversion pill para mapanatili siyang buhay, matagal na siyang namatay. Kung ganoon, bakit sinabi sa balita na ayos lang si Jenny? Pwede pa naman akong pumasok ngayon. Pwede ba yon? Curious na tanong ni Patriarch Albert. Posible ba iyon? Ayos lang si Jenny. Pwede ka pa bang pumasok sa school? Natigilan si Little 11 pagkarinig nun, how is that possible? Sa oras na iyon, ang kanyang mga pinsala ay pare-pareho sa Taganlong. Kung umalis si Boss Bale, maniniwala ako na may paraan siya para iligtas ang buhay niya, pero kung sasabihin mong niligtas siya, hindi ako naniniwala. Hindi kaya si Boss Bale ay may pang-4 na baitang Great Recovery Pill? Oh! Sumimangot si Patriarch Albert at sinabing, isang superior grade 4th grade Great Recovery Pill. Posible iyon. Sa kanyang kasagsagan, nakakagawa nga si Boss Bale ng mga table tasks sa ika-4 na baitang. Bagamat wala siyang silbi ngayon, mahirap masiguro na wala siyang stock. Pero, bakit hindi siya mismo ang kumain? Ang kanyang pinsala ay sanhi ng paglihis ng chi. Siguro iba ito sa mga normal na pinsalang dulot ng panlabas na puwersa. Saglit na nag-isip ang maliit at sinabing, marahil ay naka-recover na ang kanyang mga meridian. Kaya lang hindi pa nakakabawi ang kanyang kakayahan sa pagpino ng tableta.
Kung hindi, napakaraming taon na ang lumipas. Ayon sa sentido komun, ang kanyang mga meridian ay sira lahat, at hindi siya nagsanay ng pisikal na pagdadalisay ng katawan. Kahit hindi siya mamatay, kalahating paralisado siya. Paano siya magiging maayos? Little, tama ka. Siguro naka-recover na si Boss Bale, pero hindi lang niya mabawi ang lakas niya. Tumango si Patriarch Albert bilang realisasyon at sinabing, ang matandang bagay na ito ay naitago ng mabuti ang kanyang sarili. Kung hindi ko hulaan, nasa dilim pa ako. Tama. Gayunpaman, upang mailigtas ang Tagenlong, dapat siyang pumayag na mag-abuloy ng pang-apat na baitang Great Recovery Pill, tama ba? Tanong ng maliit. I'll ask. Who knows what this old thing is thinking? Umiling si Patriarch Albert at dinial ang numero ni Boss Bale. Hindi inaasahan ni Boss Bale na tatawagan ulit siya ni Patriarch Albert. Hindi niya alam kung tungkol saan iyon, ngunit dinampot niya pa rin ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naging maingat na siya kay Patriarch Albert. Alam niya na ang Patriarch na si Albert ay sa huli ay isang lobo na may ligaw na ambisyon, at siya ay magiging dehado kung siya ay masyadong mabait. Albert, ano ang problema? Napakalma ng boses ni Boss Bale, na parang walang nangyari noong nakaraang araw. Eldest senior brother, is Jenny okay? I'm really sorry sa nangyari kahapon. Nag-alala ako buong gabi. Kung may mangyari kay Jenny, hindi ko hahayaang madali ang Little One at Little 11. Patriarch Albert said hypocritically. Dahil tinatanong mo ito, dapat alam mo na naayos lang si Jenny, di ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Boss Bale, ngunit kalmado pa rin ang tono niya. Medyo mabilis ang balita mo. Mukhang pinapansin mo naman ako ah. Haha, concern lang ako sa panganay na kuya. Senior kuya. Tumawa si Patriarch Albert. Senior brother, congratulations on recovering your meridian. Anong ibig mong sabihin? Muling nanginig ang puso ni Boss Bale, ngunit mahinahon pa rin itong nagtanong. Hehe, napakalubha ng mga sugat ni Jenny, pero parang bago lang siya. Kung hindi ito epekto ng Superior Grade 4th Grade Great Recovery Pill, ano ito? Napangiti si Patriarch Albert at sinabing, hindi ko inaasahan na may stock pa ang panganay na nakatatandang kapatid. Kahit si Jenny ay maaaring kumonsumo ng Superior 4th Grade Great Recovery Pill. Siyempre, kinuha mo rin. Oh, naisip ni Boss Bale sa sarili. Kaya, hindi naintindihan ni Patriarch Albert. Gayunpaman, ganoon ba talaga kalubha ang pinsala ni Jenny? Ngunit kung ito ay seryoso, paano siya pinagaling ni Terence? Kahapon, hindi maingat na sinuri ni Boss Bale ang mga sugat ni Jenny. Nakatingin lang siya sa hitsura nito at pakiramdam niya ay hindi magaan ang mga sugat nito. Gayunpaman, sila ay mababaw lamang na pinsala. 2,635. Hindi niya inaasahan na ang mga meridian ni Jenny ay masisira rin ng husto. Sa sandaling ito, naunawaan lamang niya matapos marinig ang mga salita ni Patriarch Albert na ang mga pinsala ni Jenny ay napakalubha na kahit na ang mahusay na gamot sa pagpapagaling ay hindi gagana. Kinakailangan ng isang 4th grade Superior Grade Great Recovery Pill. Gayunpaman, hindi pinabulaanan ni Boss Bale ang mga salita ng ninuno ng Albert. Kung gagawin niya, ito ay katumbas ng paglalantad kay Terence. Pagkatapos, sa personalidad ng ninunong Albert, tiyak na mahuhuli niya si Terence at gagamitin siya bilang lab rat para sa pagsasaliksik. Kaya, hindi siguradong sumang-ayon si Boss Bale. Eldest senior, alam mo ang tungkol sa mga sugat ni Taganlong. Ang Grade 3 Great Recovery Pill ay makakapagligtas lamang sa kanyang buhay, ngunit hindi nito lubos na mapapagaling ang kanyang mga sugat. Dahil mayroon kang stock ng Grade 4 na Great Recovery Pill, maaari ka bang mag-ambag ng isa sa sekta? Anong problema? Maingat na tanong ni Patriarch Albert. Kung tutusin, alam mo kung gaano kapaki-pakinabang ang Taganlong. Kaya naman, mas mahalaga kung makaka-recover siya. Nako, pero sayang wala na. Walang pakialam na sinabi ni Boss Bale, may natitira pang huling tableta. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, ibinigay ko ito sa Taganlong.
Gayunpaman, ang aking alagad ay nasugatan, kaya tiyak na ibibigay ko muna ito sa aking alagad. Kaya pasensya na, wala nang ibang paraan. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, masisisi mo lang ang Little 11 sa pagiging masyadong bisyo. Kung hindi ka gumamit ng 4th grade Great Recovery Pill, hindi mo siya maliligtas. Ito. Hindi inaasahan ni Ancestor Albert na sasabihin iyon ni Boss Bale at saglit siyang nawala ng sasabihin. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubos na naniwala at hindi sumuko, kaya nagpatuloy siya sa paglobby. Kuya, malaking kaganapan ito para sa ating sekta sa nakalipas na 1,000 taon. Naging ultimong layunin ng ating mga ninuno na ibalik ang ating sekta sa antas ng mga sinaunang sekta. Bilang pinuno ng sekta ng henerasyong ito, dapat mong suportahan ang planong ito, tama ba? Kung ikukumpara sa mga bagay ng sekta, dapat ay magagawa mo ang tamang desisyon bilang pinuno ng sekta, di ba? Kung meron pa ako, talagang ilalabas ko yon. Don't worry, gagawin ko rin naman kahit hindi mo sabihin. Alam ko kung sino ako mas mahusay kaysa sa iyo, mahinahong sabi ni Boss Bale. Ako ang leader ng sekta ng 5 elementong sekta, at gusto kong bumalik ang 5 elementong sekta sa antas ng isang sinaunang sekta kaysa sa iba. Bumalik sa Sky Class Island, kahit na ang ibig sabihin ay mamatay. Dahil ito rin ang layunin ko sa buong buhay ko. Sa kasamaang palad, wala na talaga akong lakas. Aayusin ko pa ito. Ito. Sumimangot si Patriarch Albert. Bagamat hindi talaga siya naniniwala, naiintindihan niya ang ugali ni Boss Bale. Dahil sinabi ni Boss Bale, wala na sigurong iba. Kaya, ang tanging nasabi niya ay, sige, iyon lang sa ngayon. Kung magtagumpay ako sa pagpino sa 4th grade Great Recovery Pill, kukontaken kita. Mahinahon pa ring sabi ni Boss Bale. Pagkatapos ibaba ang tawag, napakunot ang noo ni Patriarch Albert at nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Mukhang isang masamang hakbang ang magdulot ng gulo kina Jenny at Terence sa pagkakataong ito. Kung makontak ko muna si Boss Bale, baka binigyan niya si Tegan Long ng peak 4th grade Great Recovery Pill. Sa kanyang nararamdaman para sa sekta, pumayag na sana siya. Sai, nagkamali ako ng galaw. Master, huwag kang masyadong malungkot. Dahil gumaling na ang mga sugat ni Boss Bale, maaari niyang ayusin ang isang tableta sa ika-4 na baitang. At saka, hindi ba sinusubukan din ni Second Uncle Albert na maging isang 4th grade alchemist? Payo ng maliit. Totoo yan. Tumango si Patriarch Albert. Matapos ibaba ni Boss Bale ang telepono, nahulog siya sa malalim na pag-iisip at pagkagulat. Pinagaling ni Terence ang mga sugat ni Jenny, paano niya ito nagawa? Biglang naalala ni Boss Bale ang mga tanong sa kanya ni Terence sa kanyang pag-aaral kagabi. Sinabi ni Terence na kung gumaling ang mga pinsala ni Boss Bale, ano ang mangyayari kay Ancestor Albert kapag nalaman niya ito? Naisip ni Boss Bale na nagbibiro lang si Terence, pero parang hindi iyon ang nangyari. Talagang may kakayahan si Terence na makabawi. Isang kislap ng pag-asa at pananabik ang sumilay sa mga mata ni Boss Bale. Totoo ba ang hula niya? Kaya ba talaga ni Terence? Sinimulan itong abangan ni Boss Bale. Ngunit hindi agad tinawagan ni Boss Bale si Terence, iniisip ang hinaharap. Ngayon, hindi maiiwasan na si Terence ay nasasangkot sa hinaharap na labanan ng sekta. Payag man si Boss Bale o hindi, ang mark ni Terence bilang isang disipulo ay nakatatak sa katawan ni Albert. Kung mabawi niya ang kanyang lakas, natural niyang takutin si Albert, ngunit paano kung hindi niya magawa? Kapag nagsimula na ang Sky Class Island Plan, babalik ang 5 elementong sekta sa antas ng isang sinaunang sekta at maibabalik ang dating kaluwalhatian nito. Sa oras na iyon, muli bang aatakehin ng confident na Albert si Terence at Jenny? Gayunpaman, paano niya lulutasin ang sitwasyong ito? Matagal itong pinag-isipan ni Boss Bale, ngunit hindi siya makaisip ng magandang solusyon. Sa huli, ang lahat ay dahil ang kasalukuyang lakas ni Boss Bale ay hindi sapat, ngunit ito ay isang matigas na sugat na hindi na mababago. Nagpasya si Pancho na makipag-usap muli kina Terence at Jenny, para makita kung makukuha niya ang espesyal na notebook mula kay Jenny.
Gayunpaman, hindi niya mailabas ang mga personal na tala ni Zhang Liju. Si Pancho ay madalas na niloloko ni Terence, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay tulala. Sa kabaligtaran, siya ay medyo clumsy sa harap ni Terence, ngunit siya ay medyo matalino pa rin. Sa isang banda, talagang desperado siyang makuha ang mayroon si Terence, at kung minsan ay wala siyang magawa kapag niloko siya. Sa kabilang banda, sikat si Terence sa pagpatay sa Sky Class Master sa loob ng ilang segundo, at medyo natakot siya kapag nakaharap sa kanya natural lang na mag-short circuit ang kanyang katalinuhan. Lalo na nang marinig niya na kahit ang Sky Class Late Phase Peak Master ay hindi kayang patayin si Terence, mas nabigla siya. Kasama si Boss Bale, ngunit iyon ay dahil lamang sa malakas si Terence, mamamatay na siya bago pa man magawa ni Boss Bale ang anumang bagay. Sino ang mag-aakala na ang Earth Class Mid Phase Peak ay maaaring tumagal ng ganito katagal laban sa Sky Class Late Phase Peak? Sa katunayan, kahit si Terence mismo ay hindi ito inaasahan, ngunit kung minsan ang mga bagay ay nagkataon lamang. Isang energy bomb ang nagligtas kay Terence, at kahit ang maliit na bomba ay hindi niya ito naiintindihan. Kaya, kung binanggit niya ang mga personal na tala ni Zhang Liju, tiyak na tatanungin siya ni Terence kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sa oras na iyon, kung iugnay ito sa Little 1 at Little 11, magkaproblema ang Right Plate Tiger, baka mabugbog pa siya hanggang mamatay. Sa ganitong paraan, ang tamang Pancho ay maaari lamang matalo sa paligid ng bush at magpalit para sa ilang iba pang impormasyon. Mula sa kanyang pananaw, si Jenny ay nagsusulat at nagdodrawing sa tablet araw-araw. Dapat ay nire-record niya ang ilan sa kanyang mga insight at karanasan sa pagpipino ng tableta. 2,636. Karamihan sa mga alchemist ay may ganitong ugali, kabilang si Pancho mismo. Ang mga personal na tala na ito ay ang mga alchemist na sariling pag-unawa sa alchemy. Binasa ni Jenny ang mga personal na tala ni Zhang Liju at pinagsama ito sa ilan sa kanyang sariling praktikal na karanasan. Ang mga tala ay malamang na katulad ng mga personal na tala ni Zhang Liju. Sa pinakakaunti, maaari nitong mapataas ang antas ng tagumpay sa paggawa ng mga second grade na table tasks. Napakahalagang impormasyon ito para sa hidden house mo. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Pancho na makipagpalitan ng personal na tala ng alchemist ni Jenny. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang si Irving iyon. Pinulot niya ito nang hindi nag-iisip, "Hello. Ano ang problema, Master Bing?" Second young Master Yu, do you have a bad memory? Nakalimutan mo na ba ang pinangako mo sa akin? Ilang araw na ang nakalipas at wala pa ring balita. Naiinip na tanong ni Irving. Anong araw na dyan? Anong ipinangako ko sa'yo? Iniisip pa rin ni Pancho kung paano niya hihingin ang mga tala ni Jenny sa hapon, at nagulat siya sa tanong ni Irving. Damn, hindi mo naman talaga nakakalimutan, di ba? Tungkol sa mga binti ko, kailan mo ba ako bibigyan ng pagkakataong mabali ito? Mabilis na sabi ni Irving. Nabali ang binti. Biglang naalala ni Pancho na may utang pa siya kay Irving dito. Noong una, naisip niya na magiging isang piraso ng cake para kay Terence ang mabali ang mga binti ni Irving, ngunit tumanggi si Terence. Gayunpaman, nakalimutan niya ang tungkol dito pagkatapos nito. Ngayon lang niya naalala na nagtanong si Irving. Sa katunayan, kung gusto niyang tanggihan ito, walang magagawa si Irving tungkol dito. Hindi naman kasi niya pinirmahan at walang ebidensya. Ngunit hindi ito maganda para sa reputasyon niya o ng hidden house. Kung si Irving ay isang normal na tao, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit siya ang tagapagmana ng hidden house na si Hale. Ikaw Pancho ay hindi maaaring gawin ang kanyang mga salita bilang isang umut-o. Yeah, second young Master Yu, I'm begging you. Kaya mo ba na parang bagay? Tamang narinig ni Irving ang tono ni Pancho at nataranta, nang nawala mo ang iyong telepono, hinanap ko ang buong lungsod at nakita ko ito para sa iyo. Hindi ka pwedeng maupo at walang gagawin. Gagawin ko talaga. Sumimangot si Pancho, pero kailangan ba talaga nating puntahan si Terence para dito? Hindi ba pwedeng humanap ka na lang ng iba at mabali ang mga paa mo? Sino ba naman ang hindi mabali ang paa?
Ang ibang tao ay hindi kasing husay ni Terence, kung sisirain ko ito, matatapos na ang buhay ko. Agad itong tinanggihan ni Irving, at dapat ay mas malakas ito sa akin, o palagi kong ginagamit ang aking chi para protektahan ang sarili ko, at hindi ko ito makokontrol sa gusto ko. Maliban kung maaari kang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa akin at mabali ang aking binti, maaari ka lamang maging mas malakas kaysa sa akin. Hatiin mo para sa akin. Bakit ba napakakomplikado? Nalungkot si Pancho matapos marinig ang sinabi ni Irving, ngunit may kabuluhan ang sinabi ni Irving. Karaniwang ginagamit ng mga practitioner ang kanilang chi upang protektahan ang kanilang sarili kapag sila ay nasa panganib, tulad ng kung paano ipipikit ng isang normal na tao ang kanilang mga mata nang hindi namamalayan kapag may buhangin na dumaan. Ito ay isang likas na ugali, maliban kung ito ay isang palihim na pag-atake, ngunit ang isang palihim na pag-atake ay mangangailangan ng isang napakaliksi na tao, kahit isa na may chinggang. Wala man lang silang mga diskarte sa paggalaw ng mga ordinaryong propesyonal na assassin. Karaniwang umaasa ang mga magsasaka sa mga banggaan ng lakas at bihirang maglunsad ng mga palihim na pag-atake. Siyempre, iba ang mga taong tulad ni Terence sa mundo ng mga practitioner. Siya ay mabilis, mamamatay tao, at magaling sa palihim na pag-atake. Higit sa lahat, madalas siyang magpanggap na mahina para tambangan ang mga high-level practitioner. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay ng maraming beses. Pagkatapos ng lahat, sinong mataas na antas na practitioner ang hahayaan ng isang mababang antas na practitioner? Ayon sa sentido komon, kahit na tumahimik ang isang Sky Class Master at hayaang tamaan siya ng Earth Class, hindi siya mamamatay. Kaya hindi na kailangan ng palihim na pag-atake, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga Masters na nakasagasa kay Terence ay namatay sa bawat pagkakataon. It's not complicated. Can you help me think of a way? Tamang narinig ni Irving ang tono ni Pancho at alam niyang sinusubukang tumakas ng bata. Hindi siya masyadong mapagkakatiwalaan at mabilis na sinabi, sabi ko, pangalawang young master mo, lahat tayo ay mga taong may katayuan. Hindi na natin maibabalik ang ating mga salita. Tiyak na hindi posible iyon. Hindi ba ako naghahanap ng pagkakataon para sa iyo sa lahat ng oras na ito? Tanong ni Pancho nang may naisip siyang ideya. Alam mo kung gaano ka problema si Terence, hindi siya kayang hawakan ng mga normal na tao, kaya tinutulungan lang kitang dumaan sa rutang paikot-ikot. Oh, may naisip ka bang magandang ideya? Naisip ni Irving na tama ay tinatangkilik lang siya ni Pancho, kaya hindi siya naniwala sa kanya. Ganito, magdaraos ang paaralan natin ng charity party sa loob ng ilang araw. Ganito. Sinabi ni Pancho kay Irving ng detalyado ang tungkol sa charity party ng paaralan. Sinasabi mo na gusto mong dumalo ako sa charity party na ito, tama? At pagkatapos ay pumunta sa masquerade party na iyon o kung ano paman, at kilalanin si Terence at ipapangako sa akin ang isang bagay baliin ang aking mga binti. Naintindihan ni Irving ang ibig niyang sabihin. Oo, iyon lang. Siguradong sasali si Terence, magandang pagkakataon ito. Nasa kalagitnaan na ang right coil tiger nang pigilan siya ni Irving. Teka, sa pagkakaalam ko, ayaw sumali ni Terence sa mga ganitong event, di ba? Kahit a-attend siya ng auction, hindi ko akalain na sasali siya sa kasiyahan sa masquerade party, di ba? Sa pagkaunawa ni Irving kay Terence, alam niyang hindi siya isang taong mahilig sumali sa kasiyahan, kaya normal lang na hindi siya dumalo sa The Masquerade. Hindi mo alam ito, di ba? Ayon sa aking insider information, ang target ng donasyon ay ang orphanage ni Starfield, at ang mungkahi na ito ay kay Terence. Ginawa na ito ni Boss Bale para sa kanya, sabi ni Pancho. Kaya tiyak na dadalo si Terence sa party na ito. Kailangan niyang bigyan ng mukha si Boss Bale kahit anong mangyari, kung hindi, tutulungan niya siya. Starfield Orphanage. Napaawang ang bibig ni Irving. Gusto niyang magmura sa ampunan. What the hell, niloko siya nitong orphanage. Wala man lang siyang nakuhang kalamangan, at nasunog ang buong gusali ng walang bayad, na lalong nagpagalit sa kanya kaysa dati. Ngunit nakaraan na ang lahat, at naisip ito ni Irving.
Kung totoo ang sinabi ng Coiling Tiger, baka talagang makadalo si Terence sa The Masquerade, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Sabi ko, pangalawang yang master mo, hindi mo ako tinutulungan, di ba? Sinusubukan ko lang ang kapalaran ko sa masquerade party na ito paano kung hindi ko makilala si Terence. 2637. Titingnan ko muna ito, at bibigyan kita ng plano na tutulong sa iyo na makilala kaagad si Terence. Huwag kang mag-alala, sabi ni Pancho. Tutulungan kita hanggang sa huli dahil nangako ako sa iyo. Ito ay mas katulad nito. Hihintayin ko ang iyong magandang balita kung gayon. Tumango si Irving. Sige, tutulungan kitang ayusin ito sa tabi ko. Gayunpaman, dapat mong ihanda muna ang iyong sarili, sabi ni Pancho. Mag-sign up para sa auction bilang isang mapagmalasakit na negosyante at magbid para sa isang bagay. Kahit papaano ay kwalipikado kang dumalo sa The Masquerade. Hindi problema yan, magpaparehistro ako saglit. Kaagad na sagot ni Irving. Sa hapon, nagsimulang maghanda ang paaralan para sa charity auction. Pansamantalang binigyan ng pahinga ng lahat ng departamento ang mga mag-aaral, kaya malayang pumunta ang mga mag-aaral at ihanda ang mga gamit para sa auction. Ang ibang mga mag-aaral ay maaari ring mag-aral sa silid-aralan. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Terence nang umupo muli si Pancho sa tabi ni Jenny. Umalis si Terence sa kanyang estado ng pagsasanay at bumalik upang tingnan si Pancho. Mayroong 80% na pagkakataon na si Pancho ang naglabas ng balita ng pag-atake ni Jenny, ngunit hindi talaga kinasusuklaman ni Terence si Pancho bilang isang laki. Ang kanyang galit ay higit sa lahat ay puro sa Little 11. Anong ginagawa mo? Maingat na isinara ni Jenny Jing ang tablet at tumingin sa kanang nakapulupot na tiger. Jenny, second grade alchemist ka na ngayon, tama? Sinusubukan mo bang maging third grade alchemist? Sinubukan ni Right Pancho na maghanap ng paksang pag-uusapan. Anong gusto mo? Hindi nakasagot si Jenny Jing ng diretso sa tanong ni Tiger. Wala lang. Hindi mo na kailangang itago sa akin. Alam ko lahat ng materyales na ibinigay ko sa iyo. Kung humihingi ka na ng third grade cauldron at mga materyales para sa third grade pill, dapat isa kang peak second grade alchemist. Kung hindi, hindi ka makakalusot sa third grade alchemist, di ba? Sabi mo Pancho. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Jenny Jing. Ayos lang. Di ba sabi ni Teacher Bai? Dapat magtulungan ang mga estudyante. Isa kang peak second grade alchemist, kaya dapat marami kang karanasan sa alchemy, di ba? Isinulat mo ba ito sa iyong tablet? Alam ni Pancho na walang saysay na makipagtalo kay Jenny Jing. Ang huling desisyon ay kay Terence pa rin, kaya kusa siyang nagsalita ng malakas para marinig ni Terence ang kanyang sinasabi, bakit hindi mo ako hayaang tingnan ang notebook na ito? Hindi ko gagawin. Napakasimpleng sabi ni Jenny. Right Pancho was speechless, but it was within his expectations. Then how can I borrow it? What do you want this time? Sa pagkakataong ito, wala akong hiniling. Natigilan si Jenny at agad na nagsalita, mukhang nagkusa ka na hanapin ako, di ba? Terence bro? Mukhang may problema si Pancho sa utak niya, pwede mo ba siyang gamutin? Ganun ba? Tingnan ko. Bumalik si Terence sa kanyang katinoan at iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kanang ulo ng Pancho. Huwag mo akong hawakan. Ang kanang nakapulupot na tigre ay napatalon sa gulat at napasandal. Gayunpaman, gumamit siya ng labis na puwersa at bumagsak sa lupa na may malakas na clang. Sa kabutihang palad, siya ay isang magsasaka at magaling. Mukha lang siyang nahihiya. As expected, there's something wrong with him. Bakit ang laki ng reaksyon niya? Tumingin si Terence sa kanya, nalilito. Wala lang. Ayos lang ako. Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Tama gumawa ng dahilan si Pancho at bumangon sa lupa. Terence, gusto mo ba ng notes ni Jenny? Natakot si Pancho na babalik si Terence para gamutin siya at mabilis na binago ang paksa. Walang mali sa kanyang utak, at natatakot siya na ang pagtrato ni Terence ay maging tanga.
Nagkaroon ng precedent para dito, ginawa rin ni Terence na tulala ang asul na balahibo, kaya kailangang mag-ingat si Pancho. Gusto mo pa ring magbago. Pero wala na akong ibang kailangan. Nagkibit balikat si Terence, bigo. Hindi. Napaisip si Pancho at pumayag. Noong nakaraang panahon na nakikipagpalitan siya ng impormasyon sa amo ni Boss Bale, nailabas na niya ang karamihan sa kanyang mga asset. Maliban sa mga bagay na hindi kailangan ni Terence, wala na talaga siyang iba. Kung ilalabas niya ang mga bagay na ito, paulit-ulit ang mga iyon. Bakit hindi ka mag-isip muli at tingnan kung ano ang nawawala sa iyo? Sa palagay ko ay wala akong pagkukulang, maliban sa ilang pera. Gusto kong mag-donate ng pera sa orphanage ni Starfield, pero medyo nahihirapan ako sa pera, sabi ni Terence. Right, Coiling Tiger thought, hinihingi mo ba akong mag-donate? Ngunit paano kung hindi mo ibigay sa akin ang impormasyon pagkatapos kong mag-donate? Ilang pera ang kailangan mo? Tanong ni Pancho. Around 18 million. Sabi ni Terence. Ibig mong sabihin gusto mo akong pumunta at magbigay ng donasyon. Isang donasyon na 10 milyon o higit pa. Sumimangot ka, Pancho. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang 18 milyon, hindi naman niya basta-basta masasayang iyon, di ba? Ang pera na ito ay talagang wala para sa nakatagong pamilya mo na nagpatakbo ng negosyo ng tableta. Ikaw, Pancho, ay hindi kailangang magbayad para dito. Maaari na lang siyang pumunta sa kanyang bahay at hilingin ito. Pag-iisipan ko. Hindi kita hiniling na mag-donate. Umiling si Terence. Bumalik ka muna. I'll let you know kapag napag-isipan ko na. Mabuti rin iyon, ngunit kailangan mong magmadali. Tumango at nagturo ang Right Coil Tiger. Pagkaalis ni Pancho, bumulong si Jenny Jing kay Terence, Terence bro, makikipagpalitan ka ba talaga ng impormasyon sa kanya? Hindi, ngunit magagawa natin ito, tulad nito. Hininaan ni Terence ang kanyang boses at pinaalalahanan si Jenny. Mabilis na tumango si Jenny at sinabing, okay, naiintindihan ni Jenny. Si Pancho ay walang kakayahang magbasa ng mga labi, at siya ay nasa malayo, kaya hindi niya makita ang sinasabi ni Terence. Bukod pa rito, si Terence ay gumagamit ng purong enerhiya upang likhain ang kanyang boses, kaya walang makakarinig sa kanya maliban kay Jenny. Ngunit hindi niya masyadong inisip iyon, naisip niya na si Terence ay nakikipagpalitan ng impormasyon kay Jenny, at lubos siyang natuwa nang makitang isinasapuso ito ni Terence. Sinimulan na ng student union ang pagpaplano para sa charity party. Ayon sa nakaraang pagsasanay, ang host at staff ay pipiliin mula sa mga freshmen. Layunin nito na bigyan ng pagkakataon ang mga freshman student union na makapagsanay. Ang hindi inaasahan ni Terence ay naging isa si Yasi sa mga host. May 3 host, isang lalaki at 2 babae. Hindi kilala ni Terence ang ibang babae, ngunit ang lalaki ay isang bitag. Hindi niya alam kung paano pinili ng student council ang mga host, at pagkatapos na may post ang mga larawan ng mga host sa BBS forum ng paaralan, inisip ni Terence na 3 silang babae. Gayunpaman, sinabi na ang bitag na ito ay multi-talented, at isang cadre ng Student Union's Cultural Department. Normal lang na mapili siya bilang MC, pero nagulat si Terence na nasa stage na rin si Yasi. 2,638. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Terence na makasakay sina Miss at Yasi sa kotse bago nagtanong, Yasi, kailan ka pa naging host? Ang item na, because Cheryl sees, ay masyadong espesyal. Kung hindi ko ito ay ho-host, magiging problema kung ibang tao ang gagawa nito. Sagot ni Yasi. Anong item? First kiss or something? Napakurap si Terence. Wow, Shield bro. Ang galing mo. Mas magaling ka pa sa Genius, Yasi. Hulaan mo agad. Nanlaki ang mata ni Yasi, pero hindi ko ito unang halik, binigay ko na ito kay Shield bro. Ahem, Yasi, hindi ka ba umabot sa punto? Kung itutuloy mo ang kalokohang ito, hindi ako makikipagtulungan sa iyo sa auction na ito. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, pinipigilan itong magpatuloy. Gayunpaman, kakaibang nakatingin sina Melissa at Jenny kina Terence at Cheryl.
Masyadong nahiya si Melissa na magtanong, ngunit hindi ito iniwasan ni Jenny. Terence bro, matagal na ba kayong magkasama ni Cheryl sis? Manong, uminom lang ako. Paliwanag ni Terence. Ganun ba? Hindi na nagtanong pa si Jenny nang makita niyang walang chismis. Pero medyo nadismaya si Cheryl at the same time. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi siya maintindihan. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan matapos ipaliwanag ni Terence ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, halik pa rin ni Cheryl. Yasi, hindi mo na sinusubukang lokohin ulit si Leandro, di ba? Biglang naalala ni Terence na bumalik si Leandro sa paaralan. Nanatili siyang mahina, ngunit narinig pa rin ni Terence ang balita. Hehehehe, ang yaman naman niya. Kung hindi ko siya niloloko, sino pa ba ang dadalhin ko? Sagot ni Yasi. Sige, Yasi, kung hindi lang sa orphanage, hindi kita paglalaroan. Umuwi ka na, gutom na ako. Paliwanag ni Cheryl. Hindi niya alam kung sino ang kausap niya, pero pakiramdam niya ay si Terence ang kausap niya. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit pinagkaguluhan ni Cheryl si Yasi para ito sa orphanage. Tungkol naman sa halik, walang pakialam si Terence. Hanggat nandito si Yasi, hindi dehado ang miss. Pagkauwi nila, naghapunan sina Jenny at Chito sa Terence's villa bago bumalik. May misyon pa si Jenny na ibinigay sa kanya ni Terence, habang si Yasi ay lihim na pumunta kay Terence at hininaan ang kanyang boses, "Shield bro. Bakit? Hindi mo naman kailangang maging napakahiwaga sa sarili mong tahanan, di ba?" Hindi napigilan ni Terence na matawa sa palihim na pag-uugali ni Yasi. Tama ka. Shield bro, meron ka bang gamot na makakapagpamaga agad ng balat mo? Nakangiting tanong ni Yasi. Ang mas mapagmataas, mas mabuti. Anong ginagawa mo? Tanong ni Terence. Siyempre ito ay kapaki-pakinabang, talaga. Tanong ni Yasi. Ako, pero bakit kailangan mo? Hindi alam ni Terence kung ano ang ginagawa ni Yasi. Para protektahan si Cheryl sis, kabaklaan, siyempre. Kung gusto mo siyang maging second-hand na babae, then forget I said anything. Hindi lang ikaw ang lalaking humalik kay Cheryl sis noon. Sabi ni Yasi. Yasi, anong pinagsasabi mo? Kalalabas lang nina Cheryl at Melissa sa kusina pagkatapos kunin ang mga plato nang marinig nilang sinabi ni Yasi na segunda mano yun at hinalikan siya ni Terence. Asar ni Cheryl. Gusto mo bang mabugbog? Og. Cheryl sis, sinusubukan lang kitang tulungan. Paliwanag ni Yasi, hindi inaasahan na lalabas si Cheryl sa ganitong oras. Tulungan mo ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa amin ni Terence. Namula si Cheryl. Go do what you're supposed to be doing. Kung patuloy kang magiging busybody, hahayaan ko si Terence na gawing second-hand one. Go! Natigilan si Yasi at tulalang tumingin kay Cheryl. Maya-maya ay sinabi niya, Cheryl sis, may hindi ka ba pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaunawaan? Ang hindi pagkakaunawaan sa pako, hindi mo ba sinubukang i-matchmake ulit kami ni Terence? At ginawa niya akong some second hand. Lalong nagalit si Cheryl nang itanggi ito ni Yasi. Hindi siya masisisi sa hindi pagkakaunawaan, kalahati pa lang ang narinig ni Cheryl nang lumabas siya ng kusina. Hindi siya practitioner, at hindi ganoon kahusay ang kanyang pandinig, hindi niya ito maririnig kung hindi nagtaas ng boses si Yasi. Ngunit may sinabi si Yasi tungkol sa pagiging segunda manong babae at kahit na hilingin kay Terence na halikan siya. Hindi ba iyon ang ibig niyang sabihin nang itinulak siya ni Terence pababa? Paanong hindi magagalit si Cheryl? Ito ay isang bagay na dapat nilang pag-usapan ng pribado, paano nila ito direktang pag-uusapan kay Terence. Matagal na natigilan si Yasi bago niya sinabing, Cheryl sis, gusto mo talaga si Shield bro. Kung hindi, bakit ka makonsensya? Sinabi ni Yasi na magiging segunda manong laruan kapag katapos mong halikan ni Leandro, at hindi ka na magugustuhan ni Shield bro, pero narinig mo na parang gusto niyang Shield bro. Si Yasi ay hinabol ni Cheryl sa hagdan habang tinakpan ni Melissa ang kanyang bibig at tumawa. Matapos manirahan dito sa mahabang panahon, napagtanto niya na ito ay puno ng kagalakan araw-araw.
Haha, Melissa, Cheryl and Yasi are actually pretty easy to get along with. Nasanay ka na ba dito? Ngumiti si Terence habang umiiling. Yeah, not bad. Mabait sa akin sina Cheryl at Yasi, parang hindi sila outsider. Ngumiti si Melissa na medyo naiingit. Gayunpaman, medyo magalang pa rin sila sa akin. Tutal, gaano ko na ba sila katagal nakakilala? Wala akong kasing lalim na relasyon sa kanilang dalawa. Gusto kong sumali sa ganoong kaingay na sitwasyon, ngunit wala akong pagkakataon. Totoo yun, ngunit dahan-dahan akong masasanay. Mas magaling ka sa akin, sabi ni Terence. Noong una akong dumating, ayaw talaga nilang dalawa sa akin, gusto nila akong paalisan. Hindi naman pwede diba? Nagulat si Melissa sa mga sinabi ni Terence at hindi makapaniwalang nagtanong, nakikita kong mahalaga sila sa iyo. Talagang tinanggihan ka niya noong una at gusto ka pa niyang itaboy. Haha, ang totoo, nung nagkita tayo sa tren, kara-rating ko lang sa Starfield. Inutusan ako ng matanda na protektahan sila. Hindi ito binanggit ni Terence kay Melissa noon, at ito ay isang magandang pagkakataon para ipaalam ito. Noong una akong lumipat sa kanilang villa bilang isang lalaki, walang tumanggap sa akin. Pero napatunayan ng mga katotohanan na gentleman ka. Si Melissa ay nagtiwala sa karakter ni Terence, ang dalawa ay palaging nanliligaw sa isa't isa, ngunit si Terence ay nakontrol ang kanyang sarili at hindi lumampas sa linya bago siya tumango sa kanya, at si Melissa ay humanga. 2,639. Kung hindi dahil sa katotohanang minsan ay nararamdaman ni Melissa ang pisyolohikal na reaksyon ni Terence at ang kanyang paghinga kapag niyakap siya nito, iisipin niya na may mali sa oryentasyong sexual ni Terence. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, mas nalaman niyang mabait na lalaki si Terence. Mga lalaki na kasing edad niya, kung araw-araw silang magkakasama sa kama ng isang babae, mahirap na walang mangyari. At kaya, may mga pagkakataon na naramdaman ni Melissa na si Terence ay hindi kabilang sa mundong katulad nila. First year student siya, pero ang kalmadong ipinakita niya ay lampas sa edad niya. Hindi napigilan ni Melissa na mapangiti habang inaalala ang pananamit ni Terence noong una silang magkita sa tren. Tama, hindi nakakagulat na tutol sila sa iyo. Noong una kang dumating, nakasuot ka ng rustic style. It's good enough that they let you in their clean villa. Haha. Walang magawa si Terence, ang aking bayan ay isang maliit na nayon. Normal lang sa akin na magsuot ng parang country bumpkin doon. Kung ganito ang pananamit ko, araw-araw siguro akong inoobserbahan, di ba? At sa pagkakataong iyon, nagkataong galing ako sa aking bayan at wala akong oras na magpalit ng damit. Oo, akala ko rin honest countryman ka that time. I was worried to death when I saw you being deceived by those scammers. Who knows na nagpapanggap ka lang. Naalala ni Melissa ang unang pagkakataon na nakilala niya si Terence, at medyo nabighani siya. Actually, kung hindi sila nagsinungaling sa akin, hindi ako magsasawang magsinungaling sa kanila. Sabi ni Terence. Totoo iyon. Inisip ni Melissa ang pagkatao ni Terence at sumang-ayon sa kanya. May gusto pa sana siyang sabihin, ngunit bumalot sa kanya ang antok. Humikab siya at lumingon kay Terence. Huwag na muna natin pag-usapan ta. Matulog na tayo. Medyo inaantok na ako. Sige, mauna ka na, gagawa ako ng gamot kay Yasi. Hindi nakalimutan ni Terence ang kakaibang gamot na hiningi sa kanya ni Yasi, hindi na niya kailangan pang magtanong para malaman na malamang para sa Leandro iyon. Totoong malas si Leandro sa bawat pagkakataon, ngunit sa bawat pagkakataon ay naging matapang at tinanggap pa ng isang sinaunang sekta. Nagsisimula ng magsisi si Terence na hindi agad napatay si Leandro. Ngunit muli, pabalik sa lungsod ng Starfield, ang undercurrent ay nagngangalit, at si Terence ay hindi ganoon kalakas sa kanyang sarili, na may napakaraming mga kaaway. Mahirap para sa kanya na maging malupit sa kanyang mga kaaway, kung sakaling makaakit siya ng sama-samang pagsalungat. Lumabas si Terence sa botika para ihanda ang gamot na kailangan ni Yasi bago bumalik sa villa. Sa isang kisap mata, araw na ng charity party. Sa hapong ito, maagang natapos ang klase ng paaralan.
Ang auditorium ng paaralan ay pinalamutian ng mga ilaw at streamer. Nakaupo sa front row ang mga estudyante at celebrity na sumali sa auction. Ang bawat isa ay may reflective board sa kanilang mga kamay na maginhawa rin para sa mga taong ito na magbid. Karamihan ng audience sa likod ay nandoon lang para manood ng saya. Karamihan sa mga estudyante ay walang pera para magbid para sa mga item. Pumunta sila dito para lang magsaya. Ang kanilang paraan ng pagpapakita ng kanilang pagmamahal ay napakasimple. Mag-donate sila pagkatapos ng auction. Pagkatapos ng lahat, ang panimulang presyo ng mga item na ito ay hindi mababa. Dahil ito ay isang charity event, ang halaga ng mga item ay isang formalidad lamang. Ang huling presyo ay depende sa halaga ng pag-ibig na naibigay ng mga tao. Si Terence ay nakaupo kasama sina Melissa, Jenny, Joanne, at Wilfred. Hindi siya sasali sa auction, ngunit siya ang cadre ng student council, at may karapatan siyang umupo sa harapan. Nagsimula ang auction sa orasan ng 6 ng gabing iyon. Una, nagsalita ang mga pinuno ng paaralan, pagkatapos ay isinulong ng student union cadre ang kahalagahan ng charity party na ito at ang direksyon ng donasyon. Sumunod ay ang opisyal na pagbubukas ng auction. Ang una ay si Yasi. At sa likod niya ay ang crossdresser at isa pang babae mula sa ibang faculty. Ito ay sapat na para mabulunan si Terence. Siyempre, nabigla din ang mga nakakakilala kay Yasi. Karaniwan, sa isang grupo na tulad nito, ang lalaki ay lalakad sa harap o sa gitna, at ang mga batang babae ay nakatayo kalahating hakbang sa likod o sa mga gilid. Ngunit dapat lang na sila ang background ni Yasi. Gayunpaman, tiningnan ni Terence ang mga figure ng 3 tao sa entablado at naunawaan ang buong kwento. Ang dibdib ni Yasi ang pinakamalaki sa kanila. Ang bitag ay patag, at ang dibdib ng isa pang babae ay patag din, kaya madaling maunawaan kung bakit nakatayo si Yasi sa gitna. Tsaka pare-pareho ang suot ni boy at the girl, kaya parang pinaliligiran ng mga babae si Yasi. Mga minamahal na panauhin, pinuno ng paaralan, at mga mag-aaral, magandang gabi. Ako ang host ng charity party na ito. Ang pangalan ko ay Yasi, ang nagmamalasakit na host. Nakangiting sabi ni Yasi habang kinukuha ang microphone. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Terence. Yasi, ang host ng pag-ibig. Ibang pangalan. Ang mga taong hindi pamilyar kay Yasi ay hindi mag-iisip na may mali dito. Kung tutuusin, hindi naman big deal na magpalit ng pangalan para umayon sa tema ng palabas. Gaya ng inaasahan, nagpalakpakan ang lahat ng matapos si Yasi. Walang natawa dahil hindi nila alam na may ibang pangalan si Yasi. Ako ang host, Wilmar. Nagpakilala rin ang batang mukhang bitag. I'm the host, Hilda. Nagpakilala rin ang flat-chested girl at nagpasalamat. Magsisimula na ang charity party. Isang crossdresser. Tunay na lalaki. Pakiramdam ni Terence ay parang tinamaan siya ng kidlat. Nag-overthink ba siya sa mga bagay-bagay, o sinasadya niya ba ito? Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi mahalagang mga bagay. Hindi nagtagal ay itinulak nilang 3 sa sukdulan ang auction. Kailangang sabihin na maliban sa matalas na si Yasi, sina Wilmar at Hilda ay 2 natatanging host na napakahusay na pukawin ang kapaligiran. Bagamat hindi kapansin-pansin ang mga bagay na isino-auction, maipaliwanag nito ang pinagmulan ng mga bagay at ang pag-ibig na taglay nito. Halimbawa, isang passbook na walang laman at kaunting dolyar na lang ang natitira. Ito ay naibigay ng isang mahirap na estudyante, ngunit ito ay may malaking kahalagahan. Galing siya sa nayon. Isa siyang mahirap na estudyante na tumira sa kanyang lola noong maagang namatay ang kanyang mga magulang. Sa passbook na ito ay ang tulong ng lahat ng mga taga-nayon. Ito ay isang pampublikong account sa nayon. Kung sino man ang may ekstrang pera ay magdedeposito nito. Ang mga numero ay maliit, ngunit kapag naipon, ito ay isang malaking bilang. 2,640. Sinamahan ng passbook na ito ang mahirap na estudyanteng ito sa high school at hanggang sa universidad. Ngayon, napuna na ang passbook hanggang sa huling pahina, ngunit ayaw itong baguhin ng estudyante. Sa halip, iningatan niya ito.
Ngayon, maaari na siyang mag-tutor at magtrabaho ng part-time habang nag-aaral. Hindi na niya kailangan ng tulong ng mga taga-nayon. Gayunpaman, kinopya niya ang bawat numero sa passbook at naghanda na isa-isang bayaran ang mga ito pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo at makahanap ng trabaho. Babayaran niya sila ng doble. Dapat sabihin na ang passbook na ito ay medyo makabuluhan at naaayon sa tema ng charity auction na ito. Kaya naman, ang passbook na ito ay napanalunan ng isang entrepreneur na madalas magbigay ng donasyon sa mga mahihirap na estudyante sa mataas na presyo na $1,000,000. Handa siyang itago ito sa kanyang pagbabalik. Napakakahulugan din ng mga bagay pagkatapos noon. Siyempre, walang kakulangan ng tunay na mahahalagang bagay, gaya ng alahas, mga antigo, at iba pa. Gayunpaman, ang mga ito ay kadalasang naibigay ng mga propesor at kawani ng unibersidad. Ang auction ay nagpatuloy sa isang maayos na paraan, at ang mga mayayaman na iyon ay nagkaroon din ng tacit understanding. Maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga na talagang nagustuhan nila, magkakaroon ng kaunting kompetisyon. Ang pinal na presyo ay nauugnay din sa mga mapagkukunang pinansyal ng kani-kanilang mga kumpanya. Ang ilang mga bagay ay naibenta sa halagang 10,000, ang ilan ay para sa daan-daang libo o kahit milyon-milyon. Kahit gaano pa iyon, ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Ang susunod na item para sa auction ay isang piraso ng artwork na ibinigay ni Terence mula sa Biology and Medicine major. Ito ay isang piraso ng artwork na ginawa niya mismo, at ang panimulang presyo ay $5,000. Wilmar ang ipinakilala, hindi si Yasi. Hindi na kailangang ipakilala si Yasi, dahil ang donasyon ni Terence ay isang normal na bagay lamang. Ang pag-ukit ay katangi-tangi, ngunit si Terence ay hindi isang master sculptor, kaya ang ilang $1,000 ay medyo mahal na. Ang panimulang presyo ay $5,000, at iyon ay para lamang sa mayayaman upang ipakita ang kanilang pagmamahal. Si Irving ay nakaupo sa tabi niyong Pancho at Polong, naghihintay ng pagkakataong magbid para sa isang item para makapasok sa masquerade party. Gayunpaman, maaga pa at nasa kalagitnaan pa lang ng auction. Hindi siya nagmamadali, gusto lang niyang tingnan kung may nagustuhan siya. Hindi ba ito ay pumatay ng 2 ibon sa isang bato? Gayunpaman, nang marinig niyang sinabi ng host na ang susunod na item ay donasyon ni Terence, agad niyang itinaas ang kanyang auction board at sumigaw bago niya maipakita kay Wilmar ang mga detalye ng likhang sining, 5,000,000. Whoosh! Whoosh! Nagkagulo ang mga tao. Ang napakawalang tiyaga na bid, at 5,000,000 nang lumabas ito, ay hindi pa lumitaw sa auction hanggang ngayon. Kahit na ito ay isang donasyon, lahat ay magtataas ng bid ng hakbang-hakbang. Sino ang direktang tatawag ng ganoon kataas na presyo? Dagdag pa, kadalasan, ang mga bagay na may mataas na presyo ay mga bagay na mahalaga na o may isang uri ng sentimental na halaga. Ang mga alaala ni Terence ay isa sa mga hindi gaanong sikat na bagay, at ang panimulang presyo ay mababa. Pangunahing nakalaan ang mga ito para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo na walang gaanong pera, o para sa mga kababalik lang sa kanilang paaralan at nagtrabaho doon sa maikling panahon. Ang bid ni Irving na 5,000,000 ay nagpatingin sa kanya ng lahat na parang tulala. Gayunpaman, walang pakialam si Irving sa kanila. Tahimik pa rin niyang hawak ang kanyang auction board habang nakatingin sa mga bisitang nakatingin sa kanya ng masama. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi mo alam na sulit ang 5,000,000 para sa bali ng paa. Napatulala rin si Wilmar. Nag-react lang siya after a long while. May na-miss ba siya? Hindi ba ito isang ordinaryong craft? Paano ito maisusubasta sa ganoong kataas na presyo? Maganda kaya ito? Pero, wala siyang nakitang mali dito. Kung alam niya na ang bagay na ito ay napakahalaga, inilagay niya ito sa dulo ng auction sa halip na ilabas ito ng maaga. Gayunpaman, ang hindi alam ni Wilmar ay kung inilagay niya ito sa dulo ng auction, hindi sana ito naibenta sa ganoong kataas na presyo. Simple lang ang dahilan, hindi maghihintay si Irving hanggang sa katapusan para magbid para dito, bibilhin sana niya ito bago matapos ang auction. Kahit na nakita nila ang item ni Terence sa dulo, hindi agad sila magbibid ng 5,000,000 dahil may iba na silang hawak.
Kahit na gusto nilang pasayahin si Terence, magbibid lang sila ng 2 o 3 milyon. 5 milyon. Ang Ginoo sa numero 74 na ay nagbid ng 5 milyon. May iba pa bang gustong tumawad ng mas mataas? Umaasang tanong ni Wilmar. Pagkatapos ng lahat, biglang itinaas ni Irving ang presyo sa 5 milyon. Sa kanyang opinyon, ito ay maaaring talagang isang bagay na mabuti, at tiyak na may mga taong nakikipagkompetensya para dito. Ang resulta ay sa kanyang kasiyahan dahil may ibang nagbid. 6 na milyon. Isang boses ang umalangaw-ngaw, ito ay Fatty Boy. Hindi inakala ni Terence na may magbibid ng 5 milyon para sa isang handcraft na kagagawa niya lang. Ang item na ito ay orihinal na para sa Fatty Boy. Si Fatty Boy ay hindi isang negosyante mula sa lungsod ng Stonegate, ngunit siya ay mula sa isang sikat na kumpanya sa kalapit na lungsod ng Starfield, kaya hindi nakakagulat na narito siya. Si Fatty Boy, sa kabilang banda, ay hindi inaasahan na si Irving ang gagawa ng unang bid, ngunit sinabi ni Terence sa kanya na magbid para sa likhang sining ni Terence, kaya siya pa rin ang nagbid. F***sake. Natigilan si Irving, hindi niya akalain na may mag-aaway sa kanya dahil sa isang piraso ng basura. As far as he was concerned, hindi man lang niya ito pupulutin kung ihagis sa harap niya, lalo pa itong bilhin kung hindi gawa ni Terence. Ngunit tinawag na niya ang kanyang presyo, at kung hindi siya magbid, maaaring mabali ni Terence ang kanyang paa kung siya ay magalit. Kung tutuusin, maaaring sabihin ni Terence sa paaralan na may humiling na baliin ang kanyang mga binti, ngunit napakahirap ng isang kahilingan hindi niya magawa. Tiyak na susuportahan ng paaralan si Terence, kung tutuusin ay hindi nila magagawa ang masyadong pagbali sa paa ng isang tao. Ito ay maituturing na sinadya. Kaya, nagpatuloy si Irving sa pagbid, 8 milyon. Sa tagapagmana ng hidden house na si Hale, ang halagang ito ng pera ay wala. Kung mamaster niya ang 1,000 legs technique, iyon ang pinakamahalagang bagay. Malaki rin ang suporta ni Old Master Zhao dito, kaya hindi problema ang pera. Napatulala si Wilmar. Mayroon talagang mga tao na nakikipagkompetensya para dito. At hindi lang iyon, gumawa ng mas mataas na bid si Irving pagkatapos. Ganyan ba talaga ka-Jose ang bagay na ito? Sa katunayan, hindi lang natulala si Wilmar, pati na rin ang iba. Ang mga may-ari, lalo na, ay may masarap na panlasa, ngunit walang sinuman sa kanila ang makapagsasabi kung ano ang napakasarap sa trabaho ni Terence. 8 million. May gustong tumawad ng mas mataas. Ang Mr. sa number 74 ay may bid na 8 million. Mabilis na tanong ni Wilmar pagkatapos niyang mabawi ang katinoan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.